Kaya labis-labis ko po nagpapasalamat yun at nagsisisi ako sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. At di po ako nawawalan ng pag-asa na isang araw, kabalik po ako sa normal na buhay. Sakit lang po to, karamdaman lang ng katawan. Gawa din naman po natin yan kaya tayo nagaganto Tayo ang may kasalanan, inabuso natin yung katawan natin. Oo nga't masarap kumain pero hindi tayo nag-control, ayan. Higit sa ayun, may mga pagkukulang tayo sa Panginoon, hindi tayo nakakapagsimba, dati tayo nakakapanalangin, hindi tayo nakakapagpahinga. Kaya hindi tayo ibibigay yung tamang oras para sa Kanya. Kaya ito siya, kinalabit niya tayo na nagpapaalala na andyan siya. Na dapat natin siyang bigyan ng oras. Yan po, gawin niyo po yan. Manampalataya po tayo. Gagaling po tayo. Tingnan niyo po ako. Dati, tagang ang katawan ko walang movement. Ang pagsalita ko, hirap. Pero ngayon, tingnan niyo po. Dahil sa pag-aalaga ng asawa ko sa akin at sa tulong ng Panginoon Diyos, eto na ako ngayon, malapit na makarecover. Ramdam ko na yon. Nararamdaman ko na. Di naman niya nakuha sa biglaan kasi na-paralyze tayo eh. Ngayon kagaya ng isang sugat na within a week lang ay pwede nang gumaling. Na ano po ang katawan natin na damage po eh. Kaya medyo matatagalan talaga ang recovery. Basta ang malaga, huwag tayong bibitaw. Manalig lang tayo at kumapit sa Panginoon. Dati hindi ko nagagawa mga bagay na to. Ito. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero dahil sa tulong ng Panginoon Diyos sa akin, unti-unti naigagalaw ko ng mga katawan ko. Di talaga nakukuha sa biglaan, mabilis ang pagaling. Ito po, it takes time po to heal. Kasi po, na-paralyze tayo, nabalda yung katawan natin. Kumbaga, siguro yung mga ugat natin, hindi dinala yun ng dugo. Kaya kailangan natin pilitin na galaw sila para mag-circulate ulit yung mga dugo natin. Ayan po. Katulungan nyo po sarili nyo. Opo, ando na yung manampalataya at tumawag sa Panginoon. Pero huwag tayong puro tawag lang. Tulungan natin ang sarili natin. Kasi hindi naman pa pwedeng gagalaw yan ang hindi mo igagalaw eh. Paggalahin natin sa pamagitan ng utang natin. Isipin natin na kaya natin. Kaya natin dati, nagalaw yan dati eh. Kaya nga nagkaganyan kasi nga nagkasakit tayo, na-paralyze kasi na-stroke tayo. Pero gagalaw ulit yan. Tulungan natin. Kaya tulungan nyo rin po ang sarili nyo. Yan ngayon ang ating task. Hard to do so. Yes. Task that hard to do so. Pero kailangan natin gawin to recover. Kung gusto natin makabalik sa dating buhay natin. Yan lang po. Maraming salamat po. At kung ngayon lang po kayo napadbad sa aking munting channel, mangyari po sana paki-like and subscribe po. At hit na rin po yung notification bell para ma-update kayo sa mga susunod kong i-upload na videos. Yun po. Paki-like and subscribe na rin po para makatulong kayo sa pag-grow ng aking munting channel. Hindi po ako titigil gumawa ng inspirational videos para po sa mga tulad natin may karamdaman kahit paano makapagbahagi ako ng mga kaunting magagandang mensahe at aral na rin para magpatuloy silang lumaban at hindi sumuko sa buhay. Ayan.
Sakit lang po yan. Ang nilalaga natin, sakit hindi ang Panginoon. Kahit nasabing siya nagsuhito sa atin, ayun nga, kasi pagsupok lang yan eh. Sabi nga, papapalad ang mga taong dumadaan sa matinding pagsubok. At pag-uusig, sapagkat pag ito'y kanilang nalagpasan, sila ay magkakamit ng buhay ng bunga ng buhay. Ayun yun. Blessed is the man who persevere under trial, because when they have stood the test, they will receive the fruit of life. Tandaan nyo po yan, nasa Proverbs yan. Magbasa po kayo ng Bible, nasa Proverbs po yan, di ko lang matandaan ang verses, pero andun po yan sa mga kawikaan. Kaya nga po yung manalangin at tumawag, nasa Bible din po yan. Manalangin kayo at didinggin kayo. Tumawag kayo, kumatok kayo at pagbubuksan kayo. Yun yun. Ganun lang po. Pero pag binaliwala nyo po siya, babaliwalain din niya tayo. Kasi inistab natin siya eh. Dapat God first. Kasama yan sa 10 utos, di ba? Isa yan sa pinakamahalagang utos. Ibigin natin ang Panginoong Diyos. Pangalawa ang ating mga magulang. Ayun yan, nasa 10 commandments yan. Kung magagawa natin pong mahalin ang Diyos, mamahalin din niya tayo. Sa totoo po, totoo naman eh, sabi ng Panginoon sa Kristo, di kayo naniniwala dahil di nyo ako nakita. Sino nga ba ang magmamahal sa taong di naman niya nakita o kahit sa kanino pa man? Di naman niya nakita. Mahirap nga, di ba? Aminin mo natin sa hindi. Mahirap magsalita na mahal kita, Panginoon. Kasi di mo naman siya nakita eh. Di mo naramdaman eh. Paano may paparamdam yung pagmamahal? Yun naman, depende na lang sa pananampalataya mo. Depende na lang kung talagang gusto mong sumunod sa kanyang aral at kautusan. Doon mo ma-realize na kailangan mo pala ang Panginoon Diyos na mahal mo siya. Kasi ginagawang kanya ng mabuti araw-araw eh. Pinagpapala kanya. Isipin nyo, yung mga bayang natatanggap natin, saan ba nagmula yan? Kahit yung mga kinakain natin, sabihin natin na ginawa ng tao yan, na pinrosiso. Ang lahat ng pinagbulan mo yun ay dahil sa Panginoon Diyos. Walang tao na nakakagawa ng isang praso ng bigas o isang butil ng mais o ng trigo. Unang isang praso ng isda. Unang gulay man. Walang nakakagawa niyan para kanyang makain. At po yan ay kaloob ng Panginoon Diyos. Kaya bago natin yan tanggapin, pagpasalamat natin sa Kanya bago natin kainin. Kasi lahat po yan sa Kanya nagbula. Huwag natin kalilimutan ipagpasalamat. Alam niyo po, hindi ako relihiyosong tao, pero nung nagaganto ako, mas napalapit ang loob ko sa Kanya. Siguro nga ito yung way para bumalik ako sa Kanya, kaya pinarasuhan niya ako. Naligo na ako ng landaws eh. Ang dami kong pagkakamali na nagawa sa asawa ko. Naligo po ako ng landas. Nagkamali po ako. Nagagawa po ako ng mali. Inamin ko po yun. Tao lang din ako. Dahil nga tao ako, kayo nagkasala ako. May kahinaan, hindi ba nga po. Kaya ito, lahat ng kasalanan ko, ini ako sa Panginoon Diyos. Hiningi ko ng kapatawaran. Pinagsisi ko yun. Nagsisihan ko na. Sobra-sobra. Ayoko mangako. Mahirap kasing sumumpa sa Panginoon Diyos na hindi mo naman kayang gawin. Lalo ka mararagdag ka ng kasalanan. Pero bukas po ang mata ng Panginoong Diyos. Nakikita niya lahat ng ating ginagawa. Kaya papakita ko lang sa Kanya na nagbabago ako. Gagawin ko na lang sa personal na gawa, hindi sa pangako. Kasi mahirap mangako eh pag siya pinangakuan mo. Mahirap yun. Pinangako mo na yung kaluluwa mo sa Kanya eh. Tapos gagawa ka pa ng mali. Mabigat na yun. Pag naipahamak mo pang kaluluwa mo, hindi mo na yun mababawi. Isa lang yan eh. Ito na nga eh, yung katawan natin. Hindi natin inangatan, binigyan niya sa atin eh. Kaya ito, nagaganto tayo. Dapat iningatan natin, disiplina. Para hindi tayo nagaganto. Yan po ay para sa mga may karamdaman lang.
Kaya kayo mga walang karamdaman na nakakapanood ng short videos ko na ito, magpasalamat po kayo sa Panginoon kasi malusog kayo, wala kayong karamdaman. Mag-ingat na po kayo kasi babala na to po to sa mga katulad ko, babala na po to sa amin. Na kapag hindi nyo rin binago ang sistema nyo sa buhay, maaaring sapitin nyo rin ang gantong bagay. Kaya magbago po kayo ng sistema. Maging clean living kayo. Yun po. Maraming salamat po ulit sa inyo. Sana po yun nakapagbigay ko sa inyo ng inspirasyon at magandang aral. Pulutin nyo po yung mabuti. Itapon nyo po yung mali. Yun lang po. Hindi po ako perfecto. Tao lang ako. Ang mga dakilang hari nga nagkamali rin eh. Siya rin David. Isa sa pinakadakilang hari ng Israel nagkamali eh. Nakiapid nga siya eh. Kaya nga pinarusahan siya eh. Kaya nga umiyak din siya eh. Dahil nung mga kapanahonan niya, nagaklas ang anak niyang si Absalom sa kanya eh. Gustong gawin ang paghari sa kanya kasi nalaman ni Absalom na hindi siya ang magiging kapalit ng kanyang ama kundi si Solomon na anak niya kay Betsabe na pinakiapiran niya. Kaya nagaklas si Absalom. Gusto niyang digmay ng kanyang tatay. Pero dahil mahal ni David ang anak niya, siya lang umiwas. Kaya tinangis niya sa Panginoon Diyos at pinagsisi niya. Ayun. Kinasihan ulit siya. Alam niyo po ang pinakamandang gawin niyo sa araw-araw sa lahat. Magbasa-basa kayo ng Bible. Hindi po masamang magbasa. Marami kayong mapupulot. Ako po, hindi ako abutin tao. Hindi ako banal. Pero nagbasa-basa po ako. At least nakapulot ako ng aral. Kaya pag nakita nyo ng mabuti, tanggapin nyo. At ibahagi nyo. Kaya nga po yung mga nakita ko mabuti at tinanggap ko at binabagi ko rin sa mga katulad ko ngayon. Ito po. Hindi po ako missionary. Ito lang po ang way ko para ma-inspired kayo. Ngayong may karamdaman tayo, matuto tayong magdasal, magbalik to yun po. Yun po ang pangunahing goal ko. Makaaliw ng mga taong may karamdaman katulad ko. Hindi kayo malungkot. Okay lang umiyak. Umiyak po kayo. Itangis nyo sa Panginoon ang mga pagkakamali nyo, mga kasalanan na nagawa nyo. Okay po yan. Nakaka-relieve ng stress yan at saka ng pain. Nababawasan yung pain natin sa dibdib. Kaya lang huwag nyo susubrahan kasi baka yung mga ugat natin sa ulo is mabigla. Okay lang ho, umiyak, dahan-dahan lang. Siluhan nyo lang, itangis nyo lang sa kanya. Time team, idalangin nyo ng time team. At magpuri tayo sa kanya. In the name of Lord Jesus Christ, gagaling po tayo. Tandaan nyo po yan. Ang pangalan na dakila sa lahat ng pangalan at nakakaangat sa lahat ng pangalan. At ang hari na dakila sa lahat ng hari. Jesus Christ. King of all king, Lord of all Lord. The name above all name. Sige po. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa nanood ng aking video. At kung nagustuhan nyo po, paki-like and subscribe naman po ang aking munting channel para po makatulong kayo sa pag-grow. Hindi lang po yan, gagawa pa po ako ng mga inspirational pa. Lalo na, subaybayan nyo pa ako hanggang sa gumaling ako, hindi pa ako titigil. Papakita ko po kung paano ako gumaling dahil yan sa Panginoon Diyos. At dahil sa kagustuhan kong gumaling at magbago. Ayun po yun. May guide po niya yun pag nangyari yun. Pag nangyari po yun, ako na po ang pinakamasayang tao sa buong mundo. Wala nang sasayap. At pinaka-bless. Hindi man ako yung pinaka-binayayaan, pero binayayaan niya ako kasi pinagaling niya ako. Maraming salamat po. Sige po, hanggang dito lang muna po. Kung hindi pa kayo nag-almusal, bangon na po kayo, mag-almusal kayo.
at uminom ng gamot. Minsan po ako nang nanghihingi ng gamot sa asawa ko, minsan kasi sinabi ng ginagawa niya rin, di naman niya pwedeng i-focus lang sa akin ang isip niya eh. Siyempre, kaya pinapalala ko sa kanya na ay, inom na ako ng gamot. Yung kasi ang tawag ko sa kanya eh. Pinaka-sweet, sweet, pinaka-sweet na tawag ko sa kanya kasi respeto bilang asawa, kabiyak. Malaga po siya. Pero natural, napapagod lang din siya, napapagod din siya, tao lang din siya eh. Ang malaga din niya ako susuguan. Kabiyak talaga siya na nagtsatsaga. Kaya kayo po, kung yung mga asawa nyo nandyan din sa tabi nyo, sana ma-inspire din po kayo sa mga sinasabi ko. At ma-encourage kayo na alagaan nyo yung mga may sakit nyo para mag-proceed din po silang gumaling. Tulugan nila ang sarili nila. Huwag po sana kayo magsawang mag-alaga. Kasi may sinumpuan po kayo eh, bilang mag-asawa. Sa hirap at ligaya, sa lungkot at ligaya pala, sa hirap at dusa. Hanggang kamatayan, dapat ang asawa ay magkasama, di ba? At kamatayan lang ang magpapahiwalay. Ayun. Magdamayan po kayo. Kasi ang inspirasyon ng lahat, ang asawa eh. Ako yung alagaan lang ako. Maalala lang akong, inom ka na ng gamot. Sobrang anong-ano na ang puso ko nun. Tuwan-tuwa na. Mahal pa talaga ako ng asawa ko. Ayun, ganun. Ayaw pala niya ako mawala kahit makasalanan. Nagkasala ako sa kanya ng maraming beses. Di ko naman po nilihim sa asawa ko. Masakit man ang katotohanan pero wala eh. Sabi ko nga, tao lang tayo, nagkakamali eh. May kahinaan. At doon nga tayo tinatukso eh. Sa kahinaan natin. Kaya may dalawang anghel tayo eh. Ang Miguel ang Arkanghel ang nasa kanan, ang tagapagulat ng mga ginagawa nating mali. Kaya ito nga tayo, sinaway ng Panginoon eh. Disiplina tayo eh. Si Lucifer naman, ang trabaho niya tiga-tukso. At kung ano yung kahinaan natin, doon niya tayo tinutukso. O yung, kunyari ako, babae, ayan. Babae yan. Maganda. Yun, doon kanya tataksayin sa kahinaan mo eh. Kasi alam niyang mahina ako doon eh. Pero pagdating sa pera, di niya ako kayang tuksoin kasi katwiran ko, pero lang yan, kikitain ko pa yan eh. Pag nagtatrabaho ako, gano'ng nagtatrabaho ako, di po sa pagmamayabang, milyong pera po ang nahahawakan namin, lalo na pag nangungulisyon kami ng mom ko. O kahit ang sarili nilang pera, pinagkakatiwala nila sa akin. Hindi ko po naisipang pag-interesan niyan kahit kapraso bagay lang o ano. Kasi nagkatiwala sa akin eh. Maliit man yan o malaki. Yung pagtatiwala kasi hindi mo yun mabibili. At hindi mo yun mapibili sa isang tao na pagtiwalaan mo ako. Pero di ko po sinira yun. Kaya nga sabi nila, pag nakarecover ako, bumalik ako eh. Dati na nyo hanggang ngayon, open ako sa company eh. Binayaran ako ng kumpanya ko pero babalik ako. Kasi nakita nila kung gaano ka dedikasyon sa trabaho. Ginawa ko lahat ng best ko. Sensya na po kayo. Kaya po talaga tayo mga may karamdaman, nag-self-pity. Di ko po maiwasan. Talaga pong mahina ang loob ko eh. May kababaan. Lalo na tapos mga ganitong pagkakataon. Kaya sana po,
magkaroon kayo, naka-upload kayo ng konting aral sa akin. At kung di pa po kayo nakasubscribe sa channel ko, bakit subscribe naman po? Para makatulong po kayo sa pag-grow nito. Malay nyo po, ang makatulong kayo sa pag-grow nito at makatulong pa ulit ako sa mga iba pang may karamdaman na kaya natin. Makabalik lang ako sa trabaho. Pagpapabutihin ko na. Mag-iingat na akong mabuti kasi naranasan ko na to eh. Kaya kayo po, pag gumaling kayo, iwasan nyo na rin yung masasarap na buhay. Kung dinanas nyo na dati, iwasan nyo na kasi dinanas nyo na eh. Masasarap na pagkain, nakain nyo na rin naman yan. Huwag nyo nang balikan. Kasi na nagbigay sa atin ng karamdaman eh. Yung mga maling gawa, huwag nyo nang balikan kasi kaya tayo pinarusahan dahil sa mga bagay na yan eh. Ituloy na natin yung pagbabago. I'm sorry. Excuse. Kadiri ako. Sorry. Ayan. Ingat-ingat lang po kasi pag kilustinan nyo po ako. Talagang nagsasali ako. Nalakad ako. Ingat-ingat lang po. Huwag nyo po masyadong prasahin. Kasi baka mahilo kayo sa pagtayo nyo. Yung kaya lang po. Kung may palalay kayo para. Isa po yung ibig sign na na gagaling kayo eh. Tayo lahat. Gagaling tayo. Kasi nakakagalaw na tayo eh. Tuloy-tuloy na po yan. Masakit po. Opo, talaga masakit. Itong kaliwang kamay ko, napakasakit. Pero kailangan nating tiisin. We have to endure the pain. Kasi sabi nga nila, no pain, no gain. Para din po sa atin yan. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. At least 10 repetition po. Ayan, gawin nyo. Nakita nyo naman po siguro, di ba? Yung pa ako, okay na yan. Kahit mahirap, pilit ko igalaw yan. Gagalaw ko yan. Yan nyo po. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. At least 10 repetition po. Good sign po yan na makaka-recover tayo kasi yung mobility kasi importante yan eh. Yung movement natin. At least mapangsyon yung mga ugat, mga muscle, at the same time yung dugo natin nag-circulate. Mabubuhay ulit yung mga nahimik nating muscle. Ayan, magkakabuhay na ulit sila. Unti-unti lang po mangyayari yan. Tiwala lang po, huwag kayong mawala ng pag-asa. Ayan po. Sige po. Tapusin ko na po yung vlog ko kasi inom na po ako ng gamot. Tagin ko na yung wife ko. Nay! Ang gamot ko asa na? Paki lang saglit. Paki. Okay lang. May si kaso lang saglit sa labas. Sige po, bye-bye. Don't forget to subscribe my channel and hit the notification bell para updated kayo on my upcoming videos.
papakita ko sa inyo kung paano unti-unti akong nag-recover. Ayun po. Bye for now.